New day, new DIY. Gagawa tayo ngayon ng ating sariling file organizer na magagamit ng mga bata. So ang unang gagawin lang ay tupuin ito base sa lapad ng ating expanded envelope, kagaya nito. At para lalong tumibay at maging hard case ang ating expanded envelope, ay magka-cut lang tayo ng paper na kagaya nito. Depende pa rin yan sa sukat ha. So siguraduhin swak na swak ang sukat para hindi ma-deform o di kaya naman para hindi matanggal yung ating ilalagay na pundasyon sa side ng ating expanded envelope. Magka-cut ako dito ng 2 inches dahil yan ang sukat ng ating expanded envelope sa kilid. Kinakailangan natin ang dalawa nito para sa isang expanded envelope. At pagkatapos, ikat na at muling sukatin kung talagang pasok ang sukat nito sa ating gagawing file organizer. Kung sure ka na sa sukat, ay lagyan na natin ito ng maraming pandikit para lalong kumapit ito sa ating envelope. Siguraduhin nadikit ng maayos para lalong tumibay ito. At the other side naman, ganyan lang ang paggawa ng ganitong DIY. Simple, pero malaki ang tulong nito para mas organisado ang ating mga portfolio o mga portfolio ng mga bata. Ganito lang. Para tumayo at matibay ang ating gagawing expanded envelope ay gagawa tayo nito ng apat. Apat ang kinakailangan nating pagdikitin para mas stable at hindi maalog o di kaya naman ay hindi matanggal or matumba ang ating gagawing file organizer. O diba? Simple lang. At tsak, kayang-kayang gawin ito at pasok sa budget dahil ito ay mga recycled expanded envelope lang. Kung mapapansin nyo, dugyot na talaga ito pero ginawan ko pa rin ng paraan para hindi masayang o di kaya itapon. So ginawa ko itong DIY na ito para mapakinabangan at hindi na bumili ang mga estudyante ko. Kasi I think merong 10 pa ang hindi nakapasa nito. Kaya no choice ako kundi gamitin yung mga luma pero pwede pa rin gamitin. Yun lang for today's video. Paki-like, follow, and subscribe na rin. Maraming salamat po.